Congressologo, we now recognize Congressman Teves. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, everyone. Anyway, ang dami sa mga tanong ko na tanong na kanina. Gusto ko lang i-confirm, JB, kung yung mga raid na ginagawa sa panahon ni Director Bukayo, totoo bang raid or moro-moro lang? Umabot po sa akin sa personal kong pananaw, no? Na parang moro-moro. Whitewash. Kasi po, meron kaming minsan text conversation nitong si Superintendent Tesoro. Sabi niya, Brad, pasyal ka dito sa opisina ko, huwag kang magtampo. Kasi hindi na ako kumatin ng meetings. Sabi ko sa kanya, sorry for the word, putangin na sir, binababoy mo itong bilibid eh. Ang text niya sa akin at hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin. Partida ka na lang muna. Darating ang panahon, mas makinang ka pa sa ginto, mas matibay ka pa sa rilis ng tren. Hanggang ngayon, sir, hindi ko po maintindihan bakit niya ako tinext ng ganyan. Sino nag-text nun? Superintendent Tesoro po. Okay. Now, yung may pinapasok dyan, nagpapaalam pa ba sa gwardya? Tinanong ko kasi ito kay Bukayo kung sino in charge ng entry and exit of people and materials, no? Yes, sir. And things. So sa tingin mo, may alam yung director or hanggang sa superintendent lang? Depende po kung gaano po kalaki yung pinasok. Katulad po nung concert, hindi po talaga mapapaniwalaan na wala siyang alam dahil yung concert, track kung may pumapasok eh. Okay. Dahil parang hindi niya rin naalala na pumunta si Secretary de Lima doon eh. So, sa akin po. Sa'yo or sa loob? Basta I ask him that question, he does not remember. Sa natatandaan ko po, Your Honor, parang nagbanggit siya ng twice or thrice nagpunta si Secretary de Lima sa kubol ko po during his term. Yeah. Anyway, we are conducting this investigation in aid of legislation. Yes, Your Honor. Oh. You are all, as other than a witness, I take you also as a resource person. Yes, Your Honor. Kung ikaw yung tatanungin ko, ano ang kailangan gawin or baguhin para gumanda yung sistema sa Bilibid? First of all, sir, yung facility. Kasi galing ako sa Manila City Jail at saka sa Bikutan, saka sa Maximum. Almost the same yung setup. Parang isang warehouse na malaki. Pagkakasyahin mo yung mga kasama mo, mga 300 to 400 inmates, paano silang matutulog? Hindi naman pwedeng patong-patong. So vertically, kailangan namin mag-construct ng mga kwarto para matulugan ng mga kasama namin. Ang problema, walang pondo. So kung merong facility yung paglalagyan sa amin, katulad ng Building 14 na nandun po ako ngayon, may sarili kang kama, may sarili kang CR, hindi ka nagbabayad ng ilaw, kumpara po dun sa Maximum na ang bill ko po ng kuryente, 70 to 200,000 monthly. Kailangan ko po magbayad ng tubig. So, kailangan ko talaga mag-provide para masustain yung buhay namin. Yeah. Ang gusto ko talaga itanong, matagal ko nang naririnig yung kuryente na yan eh. Opo. So, what I was trying to drive at, meron bang kailangan gawin na batas para gumanda yung sistema sa New Bilibid prisons or sa tingin mo kailangan lang ipatupad ang batas? Sa totoo lang, kailangan po ng batas dahil siguradong kailangan po ng malaking pondo eh. Noong panahon po ni Direktor Pangilinan, siya lang po nag-iisang direktor na nakausap po ng madalas. Sabi niya, JB, bilang pinakamatagal na leader dyan, na alam mo kung paano ang pasikot-sikot ng pagpapasok ng kontrabando. Ikaw din ang pinakamagaling na boss dyan kung paano magpalakas ng puwersa sa isang gang. Tulungan mo ako mag-isip kung paano i-destroy ang isang taong katulad mo. So nag-uusap po kami ng tuwing umaga, nagbe-breakfast kami, hanggang sa umabot po sa point na yung idea ng pag-transfer sa Laur. Kinakailangan po talaga, hindi katulad sa Maximum, kapag narinig ko yung kapitbahay ko na nagkakasal ng 45, hindi ako papayag na balisong lang ang dala ko. So kailangan meron akong dalawang 45 para superior ako sa kanya. Hindi ko naman pwedeng hingin sa misis ko yung pambili ng 45. Nagbebenta sila ng drugs, why not hindi ako magtitinda rin? Yung Chinese, kompleto yung kubol nila. Dayuhan lang sila dito. Bakit may aircon? Bakit may jacuzzi? Bakit ako papayag? Pilipino ako. Dapat may aircon din. May jacuzzi din ako. Yun po ang nangyari.
So you think legislation is needed, halimbawa magpatayo ng condominium type building Yes, sir. para mapondohan? At Yes, sa Your tingin Honor. mo sa ganong paraan, gaganda na yung sistema sa loob ng New Bilibid prisons? Sa isang banda, malaki po ang maibabawas. Pero kung ang magpapatupad dyan, mga corrupt na officials din at gwardiya, balik din po tayo sa dati. Okay. So that was my main point. Anyway, nabanggit mo kasi yung sa kuryente. Sino kumikita doon sa kuryente? Dahil hindi naman ako maniwala na ganun kadaming kilowatt hours yung magamit nyo. Opo. So it's either masyadong mabilis yung metro nyo or masyadong mahal yung per kilowatt hours na sinisingil nila. Masyado pong mahal yung per kilowatt na sinisingil Sino nila. naniningil ng kuryente doon? Bucor officials po Meron pong parang Can you name some? kukunin ko po yung resibo. Ay, provide ko lahat May ng resibo pa? Tinago ko po lahat ng resibo since then. So resibo nyo yung number of kilowatt hours Yes, Your Honor. times price per kilowatt hours. Pati yung payment ko, magkano po yung binayad namin, Your Honor. Yeah, can you furnish those documents to this committee? Yes, Your Honor. That's all, Mr. Chairman. Thank you.